Good morning po. Ayan, araw po ng Pasko pero po maulan. Pero kahit po Pasko ngayon at maulan, magpapatuloy po tayo sa pagbabasa ng salita ng ating Panginoon. Kaya mga kaibigan, samahan nyo na po ako dito po sa Hosea chapter 5. Buksan na po natin ang ating mga Biblia at tayo po magbabasa na ng salita ng Diyos. Bago pa man ang lahat, ay unahin na po natin ang kaharian at ang katuwiran ng Panginoon upang sa ganoon, idaragdag naman ng Diyos ang lahat ng ating pangailangan at yan po ang kanyang salita, ang kanyang pangako dito po sa Biblia. At salamat sa banal na Espiritu Santo na siyang kasama natin at patuloy na nagpapaunawa ng salita ng Diyos. Salamat sa ating Panginoon sa kanyang gabay at patnubay sa pagbabasa natin sa kanyang salita. Kaya mga kaibigan, hindi ko na po patatagalin pa. Tayo po ay magbukas na ng ating mga Biblia sa aklat po ng Hosea chapter 5. At ang title po nito, ang pagtutuli at ang pagdiriwang ng Pasko sa Gilgal. Ayan, Pasko din. Pasko rin po dito sa ating babasahin. Nabalitaan ng mga haring Amoreo sa kanluran ng Jordan at ng mga haring Kananeo sa baybay ng dagat Mediteraneo na pinatayo ni Yahweh ang ilog Jordan nang tumawid ang bayang Israel dahil doon nasindak silang lahat at nasiraan ng loob sa pagdating ng mga Israelita. Sinabi ni Yahweh kay Josue, kumuha ka ng batong matalim, gawin mong panghiwa at tuliin mo ang mga kalalakihan ng Israel. Gayon nga ang ginawa ni Josue, tinuli niya ang mga lalaki sa bundok ng pagtutuli. Ginawa niya ito sapagkat namatay ng lahat sa panahon ng paglalakbay ang mga lalaking may sapat na gulang upang gumamit ng sandata noong sila'y umalis sa Ehipto. Ang mga iyon ay pawang tuli na, ngunit ang mga isinilang sa panahon ng paglalakbay ay hindi pa. 40 taon na naglakbay sa ilang ang bayang Israel hanggang sa namatay na lahat ang mga lalaking may sapat na gulang upang gumamit ng sandata nang sila'y umalis sa Ehipto. Hindi sila tumalima kay Yahweh, kaya sinabi niya sa kanila na hindi nila makikita ang lupang masagana na ipinangako sa kanilang mga ninuno. Ang kanilang mga anak na lalaki na humalili sa kanila ang tinuli ni Josue sapagkat hindi sila tinuli ng panahon ng paglalakbay. Matapos tuliin ang lahat ng kalalakihan na natili sa kampamento ang buong bayan hanggang sa gumaling ang kanilang mga sugat. At sinabi ni Yahweh kay Josue, inalis ko ngayon ang kahihiyan ng pag-aalipin ninyo sa Ehipto, kaya't ang lugar na iyon ay tinawag na Gilgal magpahanggang ngayon. Samantalang nasa Gilgal, sa kapatagan ng Jericho, ang mga Israelita, ipinagdiwang nila ang Pasko noong hapon ng 14 ng unang buwan, kinaumagahan araw pa rin ng Pasko. Kumain sila ng mga pagkaing inani nila sa lupaing yaon, sinangag na trigo at tinapay na walang libadura. Pagkakain nila ng pagkaing inani sa lupaing iyon, tumigil na ang pag-ulan ng mana. Kaya't mula ng taong iyon, pagkaing inaani sa Kanaan ang kanilang ikinabubuhay. Si Josue at ang pinuno ng hukbo ni Yahweh. Minsay napadako si Josue sa Jericho nang biglang pakita sa kanya ang isang lalaking may hawak na tabak. Nilapitan niya si Josue at tinanong, "Ikaw ba'y isa sa aming mga kawal o isang kaaway?" "Hindi," sagot ng lalaki. "Ako'y naparito bilang pinuno ng hukbo ni Yahweh." Nagpatiraba si Josue at siya'y sumamba at siya'y sinamba. Wika niya, "Ano po ang ipinag-uutos ni Yahweh sa kanyang alipin?" Sumagot ang pinuno ng hukbo ni Yahweh, "Alisin mo ang iyong mga panyapak sapagkat lupang banal ang iyong tinutuntungan." At ginawa nga ni Josue ang iniuutos sa kanya. Ituloy po natin sa Chapter 6, ang pagbagsak ng Jericho. Ipinilid ang mga pintuan ng Jericho upang huwag makapasok ang mga Israelita. Ipinagbawal na lumabas o pumasok ang sinuman. Sinabi ni Yahweh kay Josue, "Pakinggan mo ito, ipalulupig ko sa inyo ang Jericho
10 ng kanyang hari at magigiting na kawal. Ikaw ang iyong mga kawal ililigid sa palibot ng Jericho minsan, 1 araw sa loob ng 6 na buwan. Paunahin mo sa kaban ng tipan ang 7 saserdoting may dalang mga tambuli. Sa ika-7 araw, makapito kayong liligid sa lungsod at hihipan ng mga saserdote ang dala nilang tambuli. Pagkarinig ninyo ng isang malakas at mahabang tunog ng tambuli, sisigaw kayong lahat ng ubod lakas. Sa sandaling iyon, babagsak ang muog at walang sagabal na makapapasok sa lungsod ang lahat. Kaya tinawag ni Josue ang mga saserdote at sinabi sa kanila, dalhin ninyo ang kaban ng tipan, mauna ang 7 saserdoteng may dalang mga tambuli at sinabi naman niya sa mga tao, lumakad na kayo, lumigid kayo sa lungsod at paunahin ninyo sa kaban ni Yahweh ang mga kawal na pambungad. Tulad ng sinabi ni Josue, lumakad na sa unahan ng kaban ng tipan ang 7 saserdoteng may dalang tambuli at habang daay hinihipan nila ang mga ito. Nauna sa mga saserdote ang mga kawal na pambungad. Kasunod naman ng kaban ng tipan ang mga kawal na panghuling hanay. Samantala walang tigil ang tunog ng mga tambuli, ngunit sinabi ni Josue sa mga tao, huwag kayong sisigaw o magsasalita kaputok man hanggang hindi ko kayo binibigyan ng hudyat. Sa utos nga ni Josue, niligid nilang minsan sa lungsod ang kaban ng tipan ni Yahweh. Pagkatapos bumalik sila sa kampamento at doon sila nagparaan ng gabi. Kinabukasan, maagang gumising si Josue, binuhat ng mga saserdote ang kaban ng tipan at muling nauna rito ang 7 saserdote na walang tigil ng pag-ihip ng dala nilang tambuli. Muling lumagay sa unahan nila ang mga kawal na pambungad, samantalang ang mga panghuling hanay ay lumagay sa likuran ng kaban ng tipan. Patuloy ang tunog ng mga tambuli, niligid nga nilang minsan ang lungsod noong ika-2 araw at pagkatapos ay bumalik silang muli sa kampamento. Ganito ang ginawa nila araw-araw sa loob ng 6 na araw. Sa ika-7 araw, bumangon sila ng magbukang liwayway at lumigid ng makapito sa lungsod. Noon lamang nila ito naligid ng makapito. Sa ika-7 ligid, hinipa ng mga saserdote ang mga tambuli at iniutos ni Josue sa mga tao, sigaw kayo, ibinigay na sa inyo ni Yahweh ang lungsod, ang buong lungsod at ang anumang matatagpuan doon ay tutupukin bilang handog kay Yahweh. Si Rahab lamang at ang kanyang mga kasambahay ang maliligtas sapagkat itinago niya ang ating mga tiktik na sinugo roon at huwag na huwag kayong kukuha ng anumang bagay roon. Lahat ay tutupukin kapag kumuha kayo ng anuman. Kayo ang magiging sanhi ng pagkapahamak ng buong Israel. Ngunit ang lahat ng bagay na yari sa ginto, pilak, tanso o bakal ay para kay Yahweh at dapat ilagay sa kabang yaman. Hinipan nga ng mga saserdote ang mga tambuli at nagsigawan ang mga tao nang marinig iyon. Bumagsak ang mga muog ng lungsod at sumalakay sila. Nakapasok sila ng walang sagabal at naagaw nila ang lungsod. Pinagpapatay nila ang lahat ng tao sa lungsod, lalaki't babae, matanda't bata at pati ang mga asno, baka at tupa. Sinabi ni Josue sa 2 tiktik na sinugo niya, pumunta kayo sa bahay ng babaeng inyong tinuluyan, ilabas ninyo siya at ang buo niyang angkan ayon sa inyong pangako sa kanya. Pumunta nga sila at inilabas si Rahab, ang kanyang ama't ina, mga kapatid at mga kasambahay. Inilabas din nila pati ang kanyang mga kamag-anak at dinalang lahat sa kampamento ng Israel. Sinunog nila ang lungsod at tinupok ang lahat ng bagay na naroon, liban sa mga yari sa ginto, pilak, tanso o bakal. Ang mga ito'y nilagay sa kabang yaman ni Yahweh. Iniligtas ni Josue si Rahab, ang kanyang angkan at pati mga kamag-anak sapagkat itinago niya ang mga lalaking sinugo niya upang maniktik sa Jericho ang kanyang mga
inanak at inapo ay namumuhay sa Israel magpahanggang ngayon. Noon di pinapanumpa ni Josue ang buong bayan sa ngalan ni Yahweh, sampain ang sinumang magtayong muli ng lungsod na ito ng Jericho. Mamamatay ang anak na panganay ng sinumang muling maglalagay ng mga saligan nito. Mamamatay ang anak na bunso ng magbabangong muli ng kanyang mga pintuan. Hindi hiniwalayan ni Yahweh si Josue at nabantog ang kanyang pangalan sa lupaing iyon. Purihin po ang Panginoon sa pagkabasa po natin ng kanyang salita. Ang ganda po, ito pong ginawa ng mga Israelita sa Jericho ay walang kagatol-gatol, walang kahirap-hirap ang pagbagsak po ng wall ng Jericho. At yan po ay nangyari dahil po sa pagsunod ni Josue at ng mga Israelita sa instruction ng ating Panginoon. Kaya kailangan po talaga sa bawat araw ng ating mga buhay ay manatili po ang ating pagsunod sa Panginoon, na kung ano yung nais ng Diyos, doon po tayo. Ang kalooban ng Diyos ang ating yakapin at patuloy nating lakaran ang katuwiran ng ating Panginoon. Walang iba pong katuwiran kundi ang salita ng ating Diyos. Kaya mga kaibigan, maraming salamat sa buhay ninyong lahat na patuloy na nakikinig. Salamat sa ating Panginoon sa kanyang gabay at patnubay sa ating mga buhay. At ngayong oras pong ito, ako po ay nagpupuri at nagpapasalamat sa Panginoon dahil kahit anuman po ang sitwasyon ng ating mga buhay ngayong araw, kahit maulan man po ang ating Pasko, pero salamat sa Diyos dahil naipapagpatuloy po natin ang pagbabasa ng salita ng Diyos. Kaya mga kaibigan, maraming salamat po muli at patuloy po tayong manalangin, patuloy po tayong magbasa ng salita ng ating Panginoon, makinig at patuloy na mamumuhay ng naaayon sa salita ng ating Diyos. Pagpalain po tayong lahat sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen.